Part 4, Cedric's POV. Napalingon ako sa pintuan ng bathroom na maramdaman ko ang presensya ni Colleen. Naiyang lumabas to sa pintuan at di ko maiwasan, matulala sa kagandahan niyang taglay. Bumagay sa kanyang malaking t-shirt ko na umabot hanggang kalahati ng hita niya. Pinagamit ko muna kasi sa kanyang damit ko dahil di pa dumarating ang mga pinabili kong damit para sa dalaga. Ang suot niyang pangloob ay ang short trunks ko na tinali ko lang na mahigpit upang hindi siya mahubaran. Kuya, okay ka lang? Nahirapan niyang bigkas. Bigla ako natauhan nang marinig ko ang boses nito. Mabilis akong tumayo at saka lumapit sa kanya. Inalain tumakaw po sa gilid ng kama. Maupo ka muna at gagamutin ko ang sugat mo. Aniya bago kinuha ang medicine kit habang ko'y tahimik lang na nakamasid sa akin. Ngayon po pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano nangyari sa'yo at sino may gawa nito sa'yo? Malumanin na tanong ko sa kanya. Napansin ko hindi to komportable na pag-usapan ng tungkol sa kanya na nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Okay lang kung ayaw mong pag-usapan pero kapag handa ka na sabihin sa akin ng lahat, nandito lang ako, handang makinig sa'yo. Nakangiti kong wika bago nagangat ng tingin. Tinignan to sa mukha. Di ko inaasahan ng isang ngiting lumitaw sa kanyang mga labi at ang mga oras na ito'y para akong nabato balani sa aking kinaupuan. Para ko nagmula sa isang panaginip nang yugugin nila ang aking balikat. Sorry, ang ganda mo kasi. Ani ang parang wala sa sarili. Para akong tanga sa harapan dalaga. Di yata't nauulan na din ako tulad nito kapag siya ang kaharap ko. Lihim ako natawa at parang gusto kong batukan ang aking sarili. Yumuko ako para damputin ang medicine kit. Nang makuhay, pinatong ko to sa ibabaw ng kama. Muli akong umarap kay Colleen na nakaupo sa kanang bahagi ko. Ngunit natigilan ako nang bigla niyang nilapit sa akin ang kanyang mukha na hindi ko mukarap ang mga mata mula sa pagkakatitig sa aking mukha. Naparunok ako nang wala sa oras. Pakiramdam ko, dumoble yata ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit? Parang tangang tanong ko sa kanya. Ang tanda ko na pero pagdating sa harap ng babaeng to, natutorpi ako. Umangat ang kamay nito at tinawakan ng aking ibabang labi. Pakiramdam ko bigla ako nauhaw, kaya paulit-ulit akong lumunok. Lumipat ang kamay ng dalaga sa aking pisngi at bahagyang pinisil iyon. Tila namamangha to sa taong kaharap. Totoo ka? Naluluhan itong bigkas. Naunawaan ko kung anong ginagawa nito. Marahil hanggang ngayon hindi pa rin ito makapaniwala na nasa maayos siyang kalagayan. Umusbong ang awa mula sa aking puso dahil batid ko ang matinding hirap na pinagdaanan nito sa kamay ng taong nang ape sa kanya. Kapag natuklasan ko kung sinong taong yon, sisiguraduhin ko, magbabayad silang lahat sa ginawa nila sa dalaga. Kusang umangat ang aking kamay. Hinaplos ang maputi at makinis yung pisngi, ngunit nagulat ako sa naging kilos ko. Para ko nahipnotismo sa kanyang mga mata, dahan-dahang bumaba ang mukha ko sa mukha nito hanggang lumapat ang bibig ko sa mga labi ni Colleen. Pakiramdam ko para ko'y naantok dahil bumigat ang talukab na aking mga mata na magsimulang kumilos ang aking mga labi. Kumibot dili ang mga labi ng dalaga na tila hindi niya maintindihan kung ano bang dapat niyang gawin. Napakatamis ng kanyang labi para itong isang klase ng droga na kapag natikman siguradong hahanap-hanapin mo. Ilang sandali pa nahinga ang aming mga labi at kahirap para sa aking sariling pigilan to. Inipon ko lahat ng natitirang itino sa utak ko at lakasob na hininto ang paghalik sa kanyang labi. Hinihingal na tumitig ako sa kanyang muka at gusto kong matawa. Makita ko na hanggang ngayon nakapikit pa rin ang dalaga. Halatang napaka-inosente nito sa lahat ng bagay. Dinampian ko na isang mabilis na halik ang kanyang ilong, kaya bigla siyang lumulat ng kanyang mata. Di ata't kinilig ako na makita ko, nag-blush na magkamera nitong pisngi. Pakiramdam ko'y para kong isang teenager na kinikilig sa mga oras na to. Hinawi ko ang aking sarili at sinikap kontrolin ang madamdaming bumabalot sa puso ko. Hindi ko dapat pagsamantalahan ang kainosentihan ni Colleen. At si Lexi kailangan pa ako ng mahal ko dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin to nakikita. Nang maalala si Lexi, biglang sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Umayos ako ng upo at maingat-ingat ang paa ni Colleen bago pinatong sa ibabaw ng hita ko. Pagkatapos sa ganambeta dahil nilagyan ko to ng gamot, binalot ng gasa. Magpahinga ka muna, aalis lang ako, babalik din ako kaagad. Paalam ko sa kanya. Nagpanik si Lexi na mapag-alamang binata sa kanya. Biglang sumagi sa isipan ng mga panahon na umalis ang kanyang ama na hanggang hindi siya binabalikan. Ayaw niyang maulit iyon kaya't nakadama siya ng takot. Tinakbo ang pagitan nila ng binata na akmasa ng hahawakan ng saradura ng pintuan. Mahigpit niyakap ng katawan ng binata at nagmamakaawang pinigilan tong lumabas ng kwarto. Parang awa mo na, huwag mo akong iiwan.
Aniya sa pagitan ng kanyang pagtangis at mas lalo pang humigpit ang yakap sa binata. Natigilan si Cedric, di makapaniwala nakatingin sa dalaga. Ang kaninang seryosong mukha ng binata biglang lumambot at masuyong hinapos ang mahabang buhok ng dalaga. Fine, hindi na ako aalis. Aniya sa malambing na tinig bago inakay ang dalaga. Patungo sa kama, giniya pahiga. Kapwa nakahiga ang dalawa sa kama habang nanatiling magkayakap sa isa't isa. Sa isang iglap naglahong bigla, ang guilt na nararamdaman ni Cedric para kay Lexie dahil natapunan to ng kakaibang damdamin niya para sa dalaga na nasa kanyang mga bisig. Kalahating oras ang mabilis na lumipas. Naalimpungatan si Cedric nang marinig na nag-iingay ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng maliit na table sa gilid ng kama. Mabilis dinampot ang aparato at nang makita na ang kanyang sekretarya ay siyang tumatawag, maingat inilis ang ulo ng dalaga na nakaunan sa kanyang braso. Yes? Aniya sa mahinang tinig nang sagutin ng tawag. Sir, nandito na po ngayon si Miss Lexie. Hinahanap po kayo. Anang kanyang sekretarya. Wala sa loob na lingon si Colleen na kasalukuyang natutulog sa aming kama. Sabihin mo sa kanya, pumunta sa address ipapadala ko sa iyo ngayon. Pagkatapos sabihin yon kagad kong pinutol ang tawag. May ingat na humakbang palabas ng kwarto, maging ang pagsarado ko ng pintuan, wala kang marinig na anumang ingay. Nag-alala ako na baka magising ang dalaga. Siguro hindi na naman ako makakaalis. Parang di ko na kayang makita na umiiyak ang babaeng ito. Dahil sa tuwing nakikita ko mga luha sa kanyang mga mata, parang pinipiga ang puso ko. Seryoso ako naglalakad, pababa ng hagdan, bago tinawag ang isang katulong. Hatiran mo ng pagkain sa kwarto si Colleen. Aniya sa katulong bago ko tuluyang lumabas ng bahay. Lumapit sa aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking mga tauhan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Isa ito sa mga pag-aari ko at sang-ayon. Sikat na ito sa buong bansa. Meron na rin ito mga branches sa iba't ibang parte ng bansa. Kagad yumuko ang lahat ng mga empleyado ko na makita lang papasok ko sa entrance ng restaurant. Diretso ako naglakad nang hindi man lamang pinag-aksayahan. Natapunan ng tingin ng mga taong nasa aking paligid. Narinig ko ang bulungan ng ilang mga customer na alam ko namang ako ang pinag-uusapan nila. Ang ilan sa mga kababaihan wari mo'y nakikinikilig. May ilang din nagtangkang lumapit sa akin, ngunit kagad tong hinaharangan ng aking mga tauhan. Huminto ako sa isang private room na nakalaan lang para sa akin. Ngunit ngayon nasa loob si Lexie at naghihintay sa aking pagdating. Agad binuksan ng manager ang pintuan upang ako'y makapasok sa loob. Pagdating sa loob, natatan ako ni Lexie nakaupo sa silya habang nakapatong ang dalawang kamay sa ibabang lamesa na nasa sapinan ng isang mamahaling puting tela. Napakaganda nito sa suot ng bestida na halatang mamahalin. Mukhang pinaghandaan ng husto ang pagharap namin to. Na makita ko nito'y agad tumayo ang dalaga. Matamis nang umiti sa akin. Pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Aniya sa malumanay na tinig. It's okay na unawaan ko naman. Dahil sa dami ng mga negosyong pinamamahalaan mo. Malambing ang sagot nang di nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Please, sit down. Aniya sa dalaga na sinabento sa pag-upo. Ilang sandali pa'y pumasok ang kanilang mga waiter. Bit-bit ang isang tray na may laman ng iba't ibang putahe ng mamahaling pagkain. Kung titingnan mo ang isang set naming dalawa, napaka-romantic ng dating dahil sa isang classic na musika na maririnig sa loob ng silid. Halata sa mukha ng dalagang kinikilig to, di maitatanggi mula sa magandang aura ng kanyang mukha. Katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa, tayong kalampag ng kubyerto sa marinig sa loob, habang patuloy pumapainlalang ang isang mamahinang tutugin. Nang matapos kumain, agad nang tinanggal ng mga waiter ang pinagkainan at tinihanda ang isang mamahaling champagne. Pagkatapos sarili ng alak ang aming mga glass wine, kagad na lumabas ang mga to kaya naiwan kaming dalawa ng dalaga. Dinampot kong aking baso bago tumitig sa mukha ni Lexie. Sinimsim ko ang alak bago ito ininom nang di inalis ang aking mga mata sa mukha ng dalaga. Napansin kong namula ang pisngi nito, wari mo'y nahihiya. Ilang sandali pa'y tumayo ako at umikot sa lamesa. Huminto ako sa kanyang likuran. Yumukod ako at pinagbantay ang aming mukha habang nakatalikod siya sa akin. I have a surprise for you. Close your eyes, sweetheart. Bulong ko sa tapat ng kanyang tenga. Mula sa glass wall nakita ko ang matinding kasiyahan ng mukha nito na tila nag-expect na isang magandang bagay. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nilahad ko sa harapan ng isang kwintas na may palawit na singsing. Open your eyes, sweetheart. Utos ko sa kanya na kagad naman itong ginawa. Tulad ng inaasahan ko na maging reaksyon nito,
Una nakita kong pagkadismaya na makita ang isang simpleng kwintas at ang wedding ring ng ina ni Lexi. Biglang nagbago ekspresyon ng mukha nito. Matamis ng ngumiti, tila nagustuhan ng bagay na nasa kanyang harapan. Wow, ang ganda! Gusto ko! Nakangiti niyang sagot. Maraming iniisip itong inaalok ko nitong kasal na ma-realize niya kung anong klaseng pendant na nakakabit sa kwintas. Tumaas ang kaliwang gilid ng bibig ko. Isang matalim na tingin ang pinukol ko sa kanya mula sa glass wall. Sa tingin mo ba madali niyo ako maloloko? Mukhang minaliit din yung mag-inang aking kakayahan. Aniya sa seryosong tinig bago ko tumayong tuwid, humakbang pabalik sa aking upuan. Nakita kong natigilan to at parang to'y anto ng dugo dahil sa pamumutla ng kanyang mukha. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapantayan si Lexi, Chloe. Biglang nagbago ekspresyon ng kanyang mukha, napalitan ng galit, habang malakas na nagtaas ba ang dibdib, halatang napikon sa aking sinabi. Tumayo ako bago isilid ang dalawang kamay sa aking bulsa, saka ko siya tinalikuran. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ko pang mukha mo. Palalampasin kong paloloko niyo mag-ina sa akin dahil kapatid ka ni Lexi. Kapag naulit pa ito, sisiguraduhin ko ng pagsisihan niyo na nakilala niyo pa ako. Ito ang mga salitang binitawan ko. May halong banta bago tutuluyang iniwan. Alas 9 na ng gabi ako nakauwi sa bahay dahil pagkatapos ko makipagkita kay Chloe, dumiretso ako sa aking opisina. Inuwi ko sa bahay lahat ng trabaho ko para may kasama si Colleen. Pagpasok ko pa lang sa main door ng bahay, sinilubong na agad ako ng kasambahay. Halatang balisa ito. Yung master, kaninang umaga pa hindi lumalabas ng kwarto si Colleen. Hindi kami makapasok sa loob dahil nakakandado ang pintuan. Natataranta nitong wika. Halos takbuhin ko ng hagdan para makabilis na marating sa aking kwarto. Dinukot ko ang susi sa bulsa na suot kong pantalon at saka binuksan ang kwarto. Sa pagbukas ko ng pintuan, tumambad sa akin ang madilim na loob ng kwarto ko kaya hindi ko na makita si Colleen. Colleen! Tawag ko sa pangalan nito ngunit wala ko narinig na anumang sagot mula sa dalaga. Pinindot ko pa ang switch ng ilaw at kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Napansin ko ang pagkain sa lamesa na hindi mo lang nagagalaw at sa tingin ko kaninang umaga pa yon. Kagad ako lumapit sa banyo at binuksan ang pintuan. Matinding awa ang bumalot sa puso ko na makita kong dalaga nakaupo sa sahig ng banyo habang yakap ang kanyang mga tuhod. Bigla itong lumingon sa akin direksyon na makilala niya aking mabilis tong lumapit sa akin at mahigpit na yumakap sa aking katawan. Bumalik ka! Masaya niyang wika habang umiiyak. Ramdam ko pa ang malakas na panginginig ng kanyang katawan. Labis ako nasasaktan sa mga nangyayari sa kanya, kaya mahigpit ko siyang niyakap. I'm so sorry. Natagalan ako dahil may inayos lang ako sa opisina. Hinging paumanhin ko sa kanya. Giniya ko na to palabas ng banyo. Tahimik lang siyang sumunod sa akin ngunit nang makita niya ang mga tauhan ko na pumasok sa loob ng kwarto at sumiksik sa aking katawan. Lalo pang humigpit ang yakap nito sa akin. Binaba ng mga tauhan kong maraming paper bag na naglalaman ng mga damit at ilang gamit para kay Colleen. Kagad ding lumabas ng kwartong mga ito. Sunod na pumasok ang ilang katulong na may bitbit na pagkain para sa aming dinner. Nang makalis sa mga ito, pinaupo ko si Colleen sa sofa. Nilagyan ko ng pagkain isang plato at saka iniabot sa kanya. Kagad niyang tinanggap ang pagkain. Nalipat ang aking tingin sa pinggang hawak nito. Sa lakas ang panginginig ng kanyang mga kamay, maging ang plato, umaalog din. Parang gusto kong maiyak dahil sa nakikita kong kalagayan ni Colleen, lalo pa nang simulan nitong kumain. Dinampot ko ang wet wipes at tininis ang kanyang kamay. Saglit tong natigilan at tumitig sa kanyang mga kamay. Nakagat to ng ulo at sinuri ang kabuuan ng kwarto. Hanggang sa huminto ang kanyang mga mata sa isang standing mirror. Daan-daan siyang tumayo at lumapit sa salamin. Huminto sa tapat ng salamin. Napasinghap na makita ang kanyang sarili. Tahimik lang ako nakamasid sa bawat kilos ng dalaga. Pinag-aaralan bawat ekspresyon ng mukha nito. Lexi's POV. Di ako makapaniwala na makita kong sarili mula sa salamin. Sinuri kong mabuti ang bawat anggulo ng aking katawan. Kay laki ng pinagbago ko. Ang dating maliit kong mata ngayon ay bahagyang lumaki. Sa tingin ko'y lalong tumingkad ng kulay ng aking mata tulad ng kay Daddy. Ang aking maliit na ilong lalong tumangos. Magay ang mga labi ko'y napakaganda ng hugis kahit bahagya pa tong namumula. Nawala rin ang mataba akong pisngi na madalas pinanggigigilan ni Daddy dahil ibang hugis ng mukha ko. Kung dati pabilog, ngayon bahagya itong humaba, parang hugis puso. Isa na akong ganap na dalaga at masasabi kong magandang dalaga. Lumaki na ako. Ngayon mo lang ba nakita ang sarili mo? Tanong niya sa akin kaya't marahan akong tumango. Nakita ko ang pagdaan ng awa sa mata nito,
Kalaunin naging seryosong aura ng kanyang mukha. Napansin ko rin ang pagtiim ng bagang nito na mukhang galit. Humingat to ng malalim bago humakbang patungo sa ibabaw ng kama. Dinampot ang isang paper bag. Halika, maligo ka na at itong suotin mo. Utos niya sa akin habang nilalabas ang ilang damit mula sa paper bag. Agad akong sumundot at lumapit sa kanya. Hindi ka aalis? Naninigurado kong tanong. Matamis nung umiti sa akin na bago sumagot. Hindi kasi matutulog na tayo. Aniya bago giniya ako papasok sa loob ng banyo. Kagad daw lumabas ng banyo kaya nagmamadaling hinubad ko ang suot kong damit. Kaninang umaga katawan lang ang nililinisan ko at ngayon kailangan ko ng maligo dahil nakakahiya naman kung tatabi ako sa kanyang mabaho. Pagkatapos ko magsipilyo kagad akong tumupat sa dutsa. Binasa ang mahaba kong buhok pati ang buong katawan ko. Pagkatapos ko itong basain ay hinagirap ko ang sabon at sinabon ang aking katawan. Binaba ko ang sabong mabango sa lagayan upang kunin ng shampoo. Natigilan akong bigla dahil di ko alam kung alin ba dito ang shampoo. Napakarami kasing botelya sa aking harapan. Di ko alam kung alin ang gagamitin dahil di naman ako marunong magbasa. Lumapit ako sa pintuan kahit na may mga bula pang aking katawan upang tawagin si kuya sa labas. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin alam ang kanyang pangalan kaya kuya ang tatawag ko sa kanya. Binuksan ko ang pintuan. Nahihiyang humingi ng tulong sa kanya. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko alam ang shampoo. Pautal-utal kong sag habang nakawak sa amba ng pintuan. Lumingon siya sa akin at nakita kong labis sa pagkamangha sa mukha niya habang nakatitig ng husto sa aking kabuuan. Nagtaka ako bakit di na to gumalaw sa kinaupuan niya at nakatulala lang to sa akin.